Siguradong mapipiko na naman si Putin sa bagong balita na to. Pinag-uusapan na ulit ng United Kingdom at France kung magpapadala ba sila ng mga sundalo sa Ukraine. Sinabi na dati ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na posibleng magpadala ang France ng mga sundalo sa Ukraine, kaso nagulat ang maraming mga bansa at sinabing delikado yon. Dati kasi naniniwala ang NATO na may posibilidad na lumala ang sitwasyon pag nagpadala sila ng mga sundalo sa Ukraine. Ganun pa man, meron ding mga leader ng ibang bansa na sumang-ayon kay Macron tulad ng Sweden at Finland. Ngayon, makalipas ang ilang buwan, nagbago ang pananaw ng United Kingdom at inanunsyo na pinag-iisipan nilang magpadala ng mga sundalo kasama ang France. Siguradong nagalit na naman si Putin nang nalaman niya ang balitang ito dahil walang duda na alam niyang hindi kayang talunin ng Russian military ang militar ng France at United Kingdom. Pero bakit biglang nagplano ulit ang United Kingdom at France na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine? May mga pangamba kasi na ang tagumpay ni Trump sa eleksyon ng Amerika ay maaaring magdulot ng pagtigil ng suporta ng United States sa Ukraine, na mag-iiwan sa mga European allies ng responsibilidad na tulungan ang Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Ganun pa man, hindi pa rin sigurado kung ano ang gagawin ni Trump. Posibleng mas lalong tulungan ni Trump ang Ukraine kung hindi papayag si Putin sa peace plan na gagawin ni Trump. Kailan lang ay bumisita ang Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer sa France. Doon nila pinag-usapan kung magpapadala ba sila ng mga sundalo sa Ukraine. Hindi inaalis ng London at Paris ang posibilidad na pangunahan nila ang pro-Ukraine coalition sa Europe. Mayroon pa ring ibang mga bansa sa Europa tulad ng Germany na tutol pa rin sa pagpapadala ng mga NATO na bansa ng mga sundalo sa Ukraine. Ayon sa mga reports, ang mga talakayan ukol sa deployment ng mga sundalo ng NATO sa Ukraine ay nagpapatuloy pa rin, ngunit nananatiling lihim ang mga detalye. Kailan lang, sinabi rin ni Foreign Minister Jean-Noël Barrot ng France na hindi dapat magtakda ang kanluran ng mga red line sa pagbibigay ng suporta militar sa Ukraine. Nang tanungin siya ng BBC kung ang pagpapadala ng French troops ay maituturing na red line, sinabi ni Barrot na hindi inaalis ng France ang anumang option. Ayon sa isang opisyal ng militar ng United Kingdom, may mga talakayan rin sa pagitan ng United Kingdom at France ukol sa kooperasyong depensa, partikular na ang pagbuo ng isang matibay na alyansa sa Europe na nakatuon sa Ukraine at mas malawak na seguridad ng rehiyon. Bagamat hindi pa nagsasagawa ang United Kingdom ng full-scale deployment ng militar nila sa Ukraine, merong mga nagsasabi na sa katotohanan ay meron ng mga British soldiers sa Ukraine. Ang isang unencrypted na tawag sa telepono na kinasasangkutan ng high-level na German government at military figures ang nagkumpirma na ang ilang British Army personnel ay aktibo na sa Ukraine. Ang layunin ng mga taong ito ay tumulong sa mga Ukrainian soldiers sa paggamit ng Storm Shadow missiles. Ang Storm Shadow missiles ay ang mga sobrang high-tech na long-range missiles na binigay ng United Kingdom sa Ukraine. Kailan lang ay pumayag na ang UK na gamitin ng Ukraine ang mga missiles na yon para atakehin ang mga military targets na nasa malalim na parte ng teritoryo ng Russia. Sobrang nagalit si Putin nang inanunsyo ng Britain ang desisyon nila na yon. Ang kalat-kalat na presensya ng British troops sa Ukraine ay tila naghahanda para sa isang full-scale deployment. Matapos lumabas ang balita tungkol sa mga sundalo sa Ukraine, nagdesisyon ang former UK Prime Minister na si Rishi Sunak na mag-damage control at ipaliwanag na ang sinasabing British Army na naroon ay sobrang liit lang ang bilang at walang plano para sa large-scale deployment ng British troops. Kaugnay ng mga ulat na ang British Special Forces ay kumikilos na sa loob ng Ukraine mula pa sa simula ng pagsalakay ng Russia noong spring ng 2022 na natiling tahimik ang Ministry of Defense. Ang malaking argumento sa pagitan ng Russia at UK ngayon ay kung ang pagsasanay ng mga Ukrainian troops ay maituturing na isang act of war at kung ito ba ay isang dahilan
upang maging lehitimong target ng Russia ang Britain. Ang argumentong ito ay mahirap sukatin, lalo na't para sa Russia, lahat ng tulong na naibigay sa Ukraine hanggang ngayon ay isang direktang pagkikipaglaban daw ng NATO sa kanila. Ayon kay Konstantin Kosachev, ang Deputy Speaker ng Russia's Federation Council, ang pagpapadala daw ng mga NATO troops sa Ukraine ay maaaring makita nila bilang direktang pakikilahok ng alyansa sa labanan o kahit bilang isang deklarasyon ng digmaan. Ang pagkakamali ni Putin ay noong simula pa lang ng digmaan, sinubukan niya na kagad na takutin ang NATO. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga limitasyon kung gaano kalaki ang maaaring itulong nila sa Ukraine. Ilang araw pa lang matapos magsimula ang digmaan, sinabi ni Putin na kahit ang pagpataw ng mga economic sanctions ay maituturing na isang act of war. Naglabas din ang Russian Defense Ministry ng pahayag na kung may third-party na bansa na papayagan ng Ukraine na gamitin ang kanilang mga military base bilang ligtas na taguan para sa mga eroplanong Ukrainian, ang kasunod na paggamit nito laban sa Russian Armed Forces ay maaaring ituring na pakikilahok ng mga bansang ito sa armadong labanan. Dahil laging tinatakot ni Putin ang NATO na sa bawat hakbang nito ay posibleng magkaroon ng gera, sa kalaunan ay nawalan ng bisa ang mga pananakot ni Putin dahil nakita ng mundo na hindi niya tinototoo ang kanyang mga banta. Ganun pa man, bagamat hindi pinapansin ng kanluran ang mga banta ni Putin, naging maingat ang karamihan sa mga bansa kung hanggang saan ang tulong nila sa Ukraine. Sa yugtong ito ng digmaan, ngayon pa lang sinimulan ng Britain na ikonsidera ang ideya ng pagpapadala ng mga tropa sa Ukraine, ngunit marami na itong nagawa para sa Ukraine mula pa sa simula ng digmaan. Lahat ng tulong militar na ibinigay ng UK sa Ukraine ay kinuha mula sa defense stock ng UK o binili mula sa stock ng mga dayuhang gobyerno ng UK. Noong 2022 pa lang, kinumpirma ng Ministry of Defense na bukod sa kasalukuyang suporta na ibinibigay, magbibigay ito ng bagong security assistance package para palakasin ang kakayahan ng depensa ng Ukraine. Kasama sa maliit na security package na ito, ang mga light anti-armor weapons. Nagpadala rin ang UK ng maliit na grupo upang magbigay ng paunang pagsasanay sa maikling panahon sa ilalim ng Operation Orbital. Patuloy na nararanasan ng Russia ang heavy losses ng mga sundalo habang sinusubukan nilang makamit ang maliliit na tagumpay sa Western Donetsk Oblast. Sobrang daming sundalo ng Russia ang namamatay kada araw at ito ay nagpapahirap hindi lamang sa kampanya ng Russia sa digmaan, kundi pati na rin sa ekonomiya nito. Batay sa datos mula sa UK Ministry of Defense na gumagamit ng impormasyon ng Ukraine, narito ang mga pangunahing detalye. Noong nakaraang buwan, mahigit 1,500 na Russian soldiers ang namatay kada araw. Yun ang pinakamataas na bilang ng mga sundalo ng Russia na namamatay kada araw sa buong kasaysayan ng digmaan. Umabot sa humigit kumulang 45,000 na mga sundalo ng Russia ang namatay noong Nobyembre lamang. Ito ang ikalimang magkakasunod na buwan kung saan patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay. Sa kabila ng matinding pagkalugi, nakapag-advance lamang ang puwersa ng Russia ng 28 square kilometers bawat araw. Sa kabuuan, nakakuha sila ng 839 na square kilometers sa Ukraine at Kursk Oblast noong Nobyembre. Ipinapakita ng mga datos na ito na ang mga pagsisikap ng Russia sa kanilang opensiba ay nagreresulta sa malaking pagkawala ng buhay ng kanilang mga sundalo, ngunit kapalit lamang ng limitadong tagumpay sa teritoryo. Habang nagpapatuloy ang digmaan, malinaw na humaharap ang Russia sa seryosong hamon sa estratehiya at ekonomiya nito. Nagpaplano ang White House ng huling minutong hakbang upang magbigay ng karagdagang suporta sa Ukraine bago matapos ang termino ni Pangulong Joe Biden. Kabilang dito ang karagdagang armas at malawakang sanctions laban sa Russia, ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan noong Disyembre 5, batay sa briefing na ibinahagi sa Guardian.
Nakipagpulong si Sullivan kay Andriy Yermak, pinuno ng Presidential Office ng Ukraine noong Disyembre 5 at nangakong magbibigay ng suporta. Sa ilalim ng planong ito, magpapadala ang Estados Unidos ng daan-daang libong artillery rounds, libu-libong rockets, at daan-daang armored vehicles sa Kyiv bago magkalagitnaan ng Enero. Magbibigay din sila ng training sa mga sundalo ng Ukraine sa labas ng teritoryo nito. Bukod sa military aid, magbibigay din ang Washington ng 20 bilyong dolyar na loans na suportado ng mga nakumpiskang ari-arian ng Russia. Ito ay napagkasunduan noong mas maaga sa taong ito bilang bahagi ng pangako ng G7. Kasabay nito, ipapatupad ang panibagong round ng sanctions laban sa Moscow. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang posisyon ng Ukraine bago ang inaasahang usapang pangkapayapaan sa Russia. Ipinangako ni Pangulong Biden na palakasin ang tulong sa Ukraine bago manungkulan si President-elect Donald Trump sa Enero 20. Si Trump, na kritikal sa patuloy na military support para sa Kyiv, ay nagpahayag na nais niyang simulan agad ng Ukraine ang negosasyon sa Russia. Samantala, naganap ang anunsyong ito isang araw matapos tanggihan ni US House Speaker Mike Johnson ang hiling ni Biden para sa karagdagang 24 na bilyong dolyar na tulong para sa Ukraine. Sinabi ni Johnson na isang Republican at taga-suporta ni Trump na hindi niya balak aprubahan ang naturang pondo. Pinangunahan ni Yermak ang delegasyon ng Ukraine sa Washington noong Disyembre 4 hanggang 5 para makipagpulong sa mga miyembro ng incoming administrasyon ni Trump, kabilang si Vice President-elect J.D. Vance. Bagamat kinumpirma ni Yermak ang pulong kay Sullivan noong Disyembre 5, hindi pa niya isiniwalat ang detalye ng kanilang pinag-usapan.